Okay, Pastora, ganito po ang ang pag-grades nyo, no? Punta kayo doon siyempre sa grader nyo, 1 to 1, let's say, Excel sheet. Ito, open, yun. For example, sinampal ko na lang itong grader nyo, tinanggal ko lang mga grades. Na dito sa taas ng isang row, taas ng inyong names, attendance ito, gawin mo lang tatlong 3, no? Okay, and then sa complete lessons, gawin mo lang din 3 kung yan. Sa assignments, gawin mo siya from ng 5. Okay? 5, 5, 5. Alright? So, and then dito, 100 yan. Kung isa lang yung exam, 100. No? Kung 100 items yung 1 to 1. For example, na-complete ni Lolit yung attendance niya, lagay nyo lang yan 3. 3, ganon. And then, complete ang lessons. Yung lessons na sa observation during the class, kung siya ba ay nag-aaral. No, ito. Yun. And then, sa assignments, let's say yung projects, no? Yung mga projects na pinagawa mo. Kung halimbawa, may pinagawa kang projects, tapos may mga personal reflection sila doon, ikaw ang mag-grade sa kanila. Pwedeng i-grade mo sila ng 3, or 4, or 5. Ngayon, ilan ang score nila sa exam? Punta ka dito sa exam and project. For example, yung isa ang nakuha niya sa exam is 80. Ayun, so pasado siya. Bakit nasa bilang siya? Dahil dito sa projects niya na may mabababa. Pag ginawa mong 5 lahat yung project niya, ayun, tataas, siya, magiging A. For example, si Lani, kompleto siya, ang attendance niya. And then, sa lesson, tuwing may klase kayo, siya naman ay nahalata mo nag-aaral. Ayun. And then, ang kanyang mga projects, nag-grade mo siya ng maximum hanggang 5 lang. No? 5. Tapos yung pangatlong projects niya, hindi ka masyado na-impress, 4. Pero ang exam score niya ay, let's say, 85. So, anong score niya? A. Ayun. Andun na lumalabas. Alright? So, ganun lang.